Narito po tayo ngayon upang pag-usapan ang isang paksa na maraming Pilipino, lalo na ang ating mga senior, ang madalas na tinatanong at ginagamit ang fish oil. Alam kong marami sa inyo ang umiinom nito o may kilalang umiinom dahil sa paniniwalang ito ay susi sa isang malusog na puso at matalas na isip habang tayo ay nagkakaedad, upang mas matagal pa ninyong makapiling at mapagsilbihan ang inyong mga mahal sa buhay. Ngunit ano nga ba ang totoo tungkol sa fish oil, lalo na kapag lampas na tayo sa edad na 70? Mayroon nga bang mga benepisyo na ipinapangako, o mayroon din bang mga hindi sinasabi sa atin na kailangan ninyong malaman? Ang totoo po, hindi sinasabi ng maraming doktor o ng mga patalastas ang buong istorya. At ang impormasyong ito ay mahalaga para sa inyong kalusugan at kapakanan. Ang pag-alam sa tamang impormasyon ay maaaring makatipid sa inyo, hindi lang ng pera na ipinambibili ninyo ng supplements, kundi pati na rin ang posibleng panganib na hindi ninyo inaasahan. Manatili po kayo hanggang sa huli ng video na ito dahil ibubunyag natin ang mga importanteng detalye at mga alternatibo na mas epektibo at ligtas para sa inyo. At bago po tayo magpatuloy, kung ngayon pa lang po kayo napadpad sa ating channel, maalam na pagtanda, ay mangyaring mag-subscribe na po kayo at click ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga susunod pang mahalagang payo sa kalusugan ng mga senior. Malaki po ang maitutulong ninyo sa pagpapalaganap ng kaalaman sa pamamagitan ng pag-subscribe. Maaari nyo rin pong i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan, kapamilya, o kakilala na sa tingin nyo ay makikinabang din sa ating talakayan. Ang kaalaman po ay dapat ibahagi, lalo na kung ito ay makakatulong sa kapwa nating Pilipino. At syempre po, para mas makilala pa natin ang isa't isa, ay comment naman po ninyo sa ibaba kung taga saan po kayo nanonood sa Pilipinas o saang panig ng mundo. Nais po naming marinig mula sa inyo. Maraming salamat po. Sige na po, pag-usapan na natin ang fish oil. Para sa nakararami, ang fish oil ay parang isang magic pill para sa puso at utak ang sagot sa pagnanais nating manatiling malakas at matalas ang isip habang nagkakaedad. Sino nga ba ang ayaw ng malusog na puso at matalas na isip habang tumatanda, hindi po ba? Ito ang dahilan kung bakit napakarami ang gumagastos ng malaking halaga sa mga supplements na ito. Ang fish oil ay kilala sa taglay nitong omega-3 fatty acids, particular ang EPA at DHA. Ang mga ito ay essential fats na kailangan ng ating katawan, ngunit hindi kayang i-produce ng mag-isa. Kaya, kinukuha natin ang mga ito sa pagkain o sa supplements. Maraming pag-aaral ang nagpakita na ang omega-3s ay nakakatulong sa pagbabawas ng pamamaga o inflammation, pagpapababa ng triglycerides, isang uri ng taba sa dugo na masama sa puso at pagsuporta sa brain function. Dahil dito, marami ang naniniwala na ang pag-inom ng fish oil ay parang isang proteksyon laban sa sakit sa puso, stroke, at maging sa dementia o pagkalimot. Kaya naman, hindi nakapagtataka na marami sa ating mga senior ang regular na umiinom nito sa pag-asang mapanatili ang kanilang kalusugan. Ngunit, mahalaga po nating malaman na ang mundo ng agham at medisina ay patuloy na nagbabago. Ang mga pananaliksik ngayon ay nagbibigay na sa atin ng mas malalim at mas detalyadong pagtingin sa kung paano talaga nakakaapekto ang fish oil sa iba't ibang edad, lalo na sa mga edad 70 pataas. At kung minsan, ang natutuklasan ng mga batikang doktor at siyentipiko na nakatuon sa kalusugan ng mga senior ay hindi sang-ayon sa ating mga matagal ng paniniwala. Kaya mahalaga na tayo ay maging maalam. Sa video na ito, ibubunyag natin ang totoo tungkol sa fish oil, lalo na para sa mga tulad ninyong lampas na sa 70. Sisiyasatin natin kung bakit ang mga benepisyo nito ay maaaring maging iba sa mas nakatatanda, tatalakayin ang mga posibleng panganib na hindi madalas binabanggit, at bibigyan kayo ng mas ligtas at mas epektibong paraan para mapanatili ang inyong kalusugan. Ang layunin natin ay bigyan kayo ng kapangyarihan sa pamamagitan ng tamang impormasyon upang makagawa kayo ng mga desisyon na pinakamabuti para sa inyong kalusugan at kapakanan. Ang fish oil, ano ito at bakit naging sikat? Una, pag-usapan natin kung ano ba talaga ang fish oil at bakit ito naging napakapopular. Ang fish oil ay isang supplement na kinuha mula sa taba ng isda, tulad ng salmon, mackerel, sardinas, at tuna. Mayaman ito sa dalawang klase ng omega-3 fatty acids, ang EPA at DHA. Ang mga omega-3 na ito ay tinatawag na essential fatty acids dahil hindi kayang gawin ng ating katawan, kaya kailangan nating makuha ang mga ito sa ating dieta. Kung babalikan natin ang kasaysayan, nagsimulang sumikat ang fish oil noong napansin ng mga siyentipiko na ang mga komunidad na kumakain ng maraming isda,
tulad ng mga Inuit sa Greenland, ay mas mababa ang insidente ng sakit sa puso. Ito ang nagtulak sa mas maraming pananaliksik, at mula noon, naging sentro ng pag-aaral ang omega-3 sa kalusugan ng puso at utak. Ang mga benepisyo na karaniwang iniugnay sa omega-3 ay ang sumusunod. Una, ang pagbaba ng triglycerides, na isang uri ng taba sa dugo na kapag mataas ay nagpapataas ng panganib sa sakit sa puso. Pangalawa, ang pagbabawas ng pamamaga o inflammation sa buong katawan. Alam natin na ang chronic inflammation ay ugat ng maraming sakit, kabilang ang sakit sa puso, arthritis, at maging ilang uri ng cancer. Pangatlo, ang pagsuporta sa kalusugan ng utak at cognitive function na maaaring makatulong sa memorya at pag-isip. Mayroon ding mga pag-aaral na nagpapahiwatig na nakakatulong ito sa paningin, lalo na sa pag-iwas sa age-related macular degeneration, at maging sa mood at mental health. Kaya naman, natural lang na isipin na ang fish oil ay isang magandang supplement para sa pangkalahatang kalusugan, lalo na habang tayo ay tumatanda. Ang totoong kwento ng fish oil sa mga senior paglampas ng 70. Ngayon, dumako na tayo sa pinakamahalagang bahagi ng talakayan na ito. Ano ang totoo tungkol sa fish oil para sa mga tulad ninyong lampas na sa 70? Ito ang parte na madalas hindi na ipapaliwanag ng malinaw. Habang totoo na ang omega-3 ay mahalaga para sa pangkalahatang kalusugan, at may mga benepisyo ito sa mas nakababatang edad, iba na po ang sitwasyon kapag lampas na tayo sa 70. Ang malalaking pag-aaral na ginawa sa libu-libong matatanda ay nagpakita ng resulta na maaaring ikagulat ng marami. Sa mga pag-aaral na ito, tulad ng Vital Study, isa sa pinakamalaking pag-aaral sa fish oil at vitamin, na pag-alaman na ang regular na pag-inom ng fish oil supplements ay hindi nagpakita ng makabuluhang benepisyo sa pag-iwas sa mga pangunahing cardiovascular events tulad ng atake sa puso, stroke, o pagkamatay mula sa sakit sa puso, para sa mga taong may edad na at wala namang dati ng sakit sa puso. Ito ay salungat sa popular na paniniwala. Ibig sabihin nito, kung kayo ay malusog at walang history ng sakit sa puso, ang pag-inom ng fish oil supplement ay maaaring hindi magbigay ng karagdagang proteksyon para sa inyo. Hindi nito mas mababawasan ang inyong panganib kumpara sa mga hindi umiinom, batay sa mga malawakang pananaliksik. Bakit? Dahil sa edad 70 pataas, ang ating katawan ay iba na ang reaksyon sa mga supplements. Ang mga sakit ay mas komplikado na, at ang benepisyo ng isang solong nutrient tulad ng omega-3 ay maaaring hindi na sapat para makapagdulot ng malaking pagbabago sa labas ng mga partikular na kondisyon. Kaya nga hindi ito sinasabi ng marami, dahil hindi ito ang inaasahang sagot. Bukod dito, tungkol naman sa kalusugan ng utak at pag-iwas sa dementia o Alzheimer's disease. Maraming umaasa na ang fish oil ay makakatulong panatilihing matalas ang isip. Ngunit muli, ipinapakita ng mga pag-aaral na para sa mga senior na wala namang cognitive impairment, ang fish oil supplement ay hindi nagpakita ng kakayahang maiwasan ang paghina ng memorya o pag-unlad ng demensya. Maaaring may papel ang omega-3 sa pag-unlad ng utak noong tayo ay bata pa, ngunit para sa proteksyon laban sa demensya sa pagtanda, mas komplikado ang issue, at ang suplemento ay tila hindi ang solusyon. Hindi lang po iyon, ang omega-3 na nakukuha mula sa pagkain, tulad ng isda, ay mas epektibong na-absorb at nagagamit ng katawan kaysa sa mga supplements. Kaya, ang pinakasimpleng paliwanag ay, habang may benepisyo ang omega-3 sa kalusugan, ang pagkuha nito sa pamamagitan ng supplements ay hindi otomatikong nagsisiguro ng malaking benepisyo para sa mga senior na lampas 70, lalo na kung wala namang partikular na kakulangan o sakit na tinutugunan. Mahalagang malaman ito upang hindi kayo umasa sa isang bagay na maaaring hindi naman nagbibigay ng inaasahang resulta, at para hindi rin kayo gumastos ng walang kabuluhan. Kailan maaaring makatulong ang fish oil at kailan hindi? Ngayon, bago natin tuluyang isantabi ang fish oil, mayroon pa ring mga sitwasyon kung kailan ito maaaring maging kapaki-pakinabang kahit palampas na kayo sa 70. Ngunit mahalagang tandaan na ang mga sitwasyong ito ay karaniwang nangangailangan ng reseta at gabay ng inyong doktor. Hindi ito basta-bastang pag-inom ng over-the-counter na fish oil. Ang pinakakaraniwang sitwasyon kung saan inirekomenda ang fish oil sa mataas na dosis ay para sa mga taong may lubhang mataas na antas ng triglycerides sa dugo. Ang triglycerides ay isang uri ng taba na kapag sobra-sobra ay nagpapataas ng panganib sa sakit sa puso at pancreas.
Kung ang inyong triglycerides ay napakataas, madalas nasa mahigit 500 ni ina, maaaring magreseta ang inyong doktor ng isang pharmaceutical-grade fish oil na may napakataas na konsentrasyon ng DHA. Ito ay mas mataas ang potency kumpara sa mga ordinaryong fish oil supplements na mabibili sa botika. Sa ganitong kaso, ang layunin ay gamitin ang omega-3s bilang gamot para pababain ang triglycerides, at hindi lamang bilang pangkalahatang suplemento. Mahalaga, ang paggamit nito ay kailangan ng masusing monitoring ng doktor dahil sa posibleng side effects. Bukod pa rito, mayroong mga pag-aaral na nagpapahiwatig ng posibleng benepisyo ng fish oil para sa mga taong may severe dry eye syndrome o matinding pagkatuyo ng mata. Ang omega-3s ay may anti-inflammatory properties na maaaring makatulong sa pagpapabuti ng kalusugan ng mata at pagbabawas ng sintomas. Gayunpaman, kahit sa kasong ito, hindi ito ang pangunahing gamutan at dapat pa rin konsultahin ang inyong ophthalmologist o doktor. Para naman sa mga may rheumatoid arthritis, isang autoimmune disease na nagiging sanhi ng pananakit at pamamaga ng kasukasuan, ang ilang pag-aaral ay nagpakita na ang omega-3s ay maaaring makatulong sa pagbabawas ng pananakit at stiffness. Ito ay dahil sa anti-inflammatory effects ng omega-3s. Ngunit muli, hindi ito ang lunas, kundi isang dagdag na suporta lamang, at dapat pa ring sundin ang inyong gamutan na inireseta ng doktor. Ngayon, kailan naman ito hindi nakakatulong? Kung kayo ay umiinom ng fish oil sa pag-asang maiiwasan ang sakit sa puso, stroke, o cognitive decline, at kayo ay lampas na sa 70 at wala namang nabanggit na kondisyon sa itaas, ang totoo po ay hindi gaanong malaki ang benepisyo na makukuha ninyo mula sa over-the-counter supplements. Ang pag-asa na ito ang magiging panangga sa mga sakit ng pagtanda ay maaaring magdulot ng false sense of security na maaaring humantong sa pagpapabaya sa mas mahahalagang aspeto ng kalusugan tulad ng tamang dieta, regular na ehersisyo, at pagkonsulta sa doktor. Kaya, bago kayo uminom o magpatuloy sa pag-inom ng fish oil, tanungin niyo ang inyong sarili, ano ang dahilan bakit ako umiinom nito? Mayroon ba akong partikular na kondisyon na inirekomenda ng aking doktor? Kung hindi, malamang po ay hindi nyo kailangan. Ang mahalaga ay maging praktikal at huwag magtapon ng pera sa mga supplements na hindi naman nagbibigay ng tunay na benepisyo para sa inyong edad. Mga panganib at side effects ng fish oil na hindi dapat baliwalain. Mahalaga ring pag-usapan ang mga posibleng panganib at side effects ng fish oil, lalo na para sa mga senior. Maraming tao ang nag-isip na dahil natural ang fish oil, ito ay otomatikong ligtas. Ngunit hindi po ito laging totoo, lalo na kapag umiinom na kayo ng iba pang gamot. Ang pinakamalaking alalahanin para sa mga senior ay ang posibleng epekto ng fish oil sa pagdugo. Ang omega-3 fatty acids, lalo na sa mataas na dosis, ay may kakayahang magpalabnaw ng dugo. Ito ay maaaring maging delikado kung kayo ay umiinom na ng mga blood thinners tulad ng warfarin, clopidogrel, o kahit aspirin. Ang sabay na pag-inom ng fish oil at mga blood thinner ay maaaring magpataas ng inyong panganib sa internal bleeding, pagdurugo ng ilong, o mas matinding pagdugo mula sa mga sugat. Maaaring magdulot ito ng pag-aalala, lalo na kung kayo ay takot sa dugo. Kung kayo ay nakatakdang sumailalim sa operasyon, dapat ipaalam ninyo sa inyong doktor ang pag-inom ng fish oil dahil kailangan itong itigil bago ang procedure para maiwasan ang sobrang pagdugo. Pangalawa, ang digestive issues ay karaniwan ding side effect. Kabilang dito ang pagduduwal, pagtatay, pananakit ng tiyan, at fishy aftertaste o amoy isda na burp. Para sa mga senior, ang digestive system ay mas sensitibo, at ang mga side effect na ito ay maaaring maging hindi komportable o maging sanhi ng iba pang problema tulad ng dehydration. Pangatlo, ang alalahanin sa mercury at iba pang kontaminant. Bagamat ang mga reputable brands ng fish oil ay pinadadaan sa matinding proseso ng paglilinis para tanggalin ang mercury at PCBs, mayroon pa ring panganib, lalo na kung bumibili kayo ng murang brand na hindi dumaan sa mahigpit na quality control. Ang matagal na pagkakalantad sa mercury ay maaaring maging sanhi ng neurological problems na mas nakakasama sa mga senior. Kaya, kung pipili kayo ng fish oil, tiyakin na ito ay may sertipikasyon ng purity. Pang-apat, ang interaksyon sa ibang gamot. Bukod sa blood thinners, ang fish oil ay maaari din makipag-ugnayan sa iba pang gamot, tulad ng mga gamot sa high blood pressure, na maaaring magpababa pa lalo ng presyon. Kung kayo ay umiinom na ng maraming gamot para sa iba't ibang kondisyon, napakahalaga na talakayin ito sa inyong doktor bago magdagdag ng anumang suplemento. Huwag po ninyong baliwalain ang mga posibleng panganib na ito.
Ang pag-inom ng suplemento ay hindi dapat ipagwalang bahala. Laging alalahanin na ang suplemento, kahit natural, ay may epekto sa katawan at maaaring makipag-ugnayan sa inyong mga kasalukuyang gamot. Ang inyong doktor lamang ang makakapagbigay ng tamang payo batay sa inyong kumpletong medical history. Mas epektibo at ligtas na paraan para suportahan ang kalusugan ng puso at utak paglampas ng 70. Kung ang fish oil supplements ay hindi ang magic pill na inaakala natin para sa mga senior, ano ngayon ang mas epektibo at ligtas na paraan para suportahan ang inyong puso at utak paglampas ng 70? Ang sagot po ay nasa ating mga lifestyle choices at sa tamang uri ng pagkain. Ito ang mga payo na talagang makakatulong at makakapagbigay sa inyo ng kapayapaan ng loob. Una, at pinakamahalaga, ay ang pagkain ng isda mismo. Kung ang layunin niyo ay makakuha ng omega-3, mas mabuti po na kainin niyo ang isda mismo kaysa umasa sa supplements. Ang isda, lalo na ang mga fatty fish tulad ng salmon, mackerel, sardines, tuna, at sa atin sa Pilipinas, ang bangus, galunggong, at tamban, ay mas mayaman sa DHA. Bukod sa omega-3, naglalaman din ang isda ng iba pang nutrients tulad ng protein, vitamin E, at selenium na lahat ay mahalaga sa kalusugan. Sa pagkain ng buong isda, nakukuha ninyo ang benepisyo ng lahat ng nutrients na nagtutulungan para sa mas magandang absorption at epekto. Subukan ninyong kumain ng isda 2 hanggang 3 beses sa isang linggo, madaling mahanap sa ating mga palengke at abot kaya ng bulsa. Masarap na, masustansya pa. Pangalawa, ibang pinagkukuhanan ng omega-3 na hindi galing sa isda. Kung hindi kayo kumakain ng isda, o gusto nyo lang dagdagan ang inyong intake, mayroon ding mga halaman na mayaman sa alpha-linolenic acid, isang uri ng omega-3 na kayang i-convert ng katawan sa EA at DHA. Bagamat sa mas mababang porsyento. Kabilang dito ang flax seeds, buto ng lino, chia seeds, walnuts, mga nuwes, at soybean oil. Maaari ninyong ihalo ang flax seeds at chia seeds sa inyong oatmeal, yogurt, o smoothies. Ang walnuts naman ay masarap na snack at makakatulong din sa brain health. Pangatlo, ang pangkalahatang malusog na dieta. Ang isang balansing dieta na mayaman sa gulay, prutas, whole grains, at lean protein ay mas mahalaga kaysa sa anumang solong suplemento. Ang mga antioxidant at fiber na makukuha sa mga pagkain ito ay nagpoprotekta sa puso at utak laban sa pinsala ng cell at pamamaga. Iwasan ang mga processed foods, sobrang asukal, at saturated at trans fats na lahat ay nakakasama sa puso. Tandaan, ang isang malusog na katawan ay nagmumula sa malusog na pagkain. Pang-apat, regular na pag-ehersisyo na angkop sa edad. Hindi kailangang magbuhat ng mabibigat o mag-jogging ng matagal. Ang simpleng paglalakad araw-araw, paggawa ng light exercises na angkop sa inyong kakayahan, at pagpapalakas ng inyong mga muscles ay malaki ang maitutulong sa inyong cardiovascular health, cognitive function, at pangkalahatang vitality. Ang paggalaw ay nakakatulong sa pagpapabuti ng blood flow sa utak at puso at nagpapababa ng stress. Panlima, pamamahala sa stress at sapat na tulog. Ang chronic stress ay nakakasama sa puso at utak. Maghanap ng mga paraan para makapagpahinga at mag-relax, tulad ng pagbabasa, pakikinig sa musika, o paggawa ng hobbies na nakakapagpasaya sa inyo. Mahalaga rin ang sapat na tulog, layunin ang 7 to 9 na oras ng kalidad na pagtulog bawat gabi. Pang-anim, regular na check-up at pakikipag-usap sa inyong doktor. Ito ang pinakamahalaga. Ang regular na monitoring ng inyong blood pressure, cholesterol, blood sugar, at iba pang vital signs ay makakatulong upang maagapan ang anumang problema. Ang inyong doktor ang pinakamabuting mapagkukunan ng payo sa kalusugan dahil alam niya ang inyong kumpletong medical history at maaaring magrekomenda ng tamang plano para sa inyo. Huwag kayong mag-atubiling magtanong at ipaliwanag ang inyong mga alalahanin. Ang importansya ng pakikipag-usap sa inyong doktor. Bago tayo magtapos, mahalagang banggitin ulit ang napakahalagang punto na ito, ang importansya ng pakikipag-usap sa inyong doktor. Sa mundo ngayon na punong-puno ng impormasyon, at kung minsan, maling impormasyon, napakadali na malito o mapaniwala sa mga hindi tamang payo. Kaya naman, ang inyong doktor, na pamilyar sa inyong kumpletong medical history, ay ang inyong pinakamabuting mapagkakatiwalaan. Kung mayroon kayong iniisip na suplemento, tulad ng fish oil, o mayroon kayong anumang pagbabago na gustong gawin sa inyong dieta o lifestyle, palaging kumonsulta muna sa inyong doktor. Siya ang makakapagbigay ng personalized na payo batay sa inyong edad,
kasalukuyang kondisyon ng kalusugan, mga iniinom na gamot, at anumang allergies o risk factors na mayroon kayo. Maaaring sabihin niya sa inyo na hindi niyo kailangan ng fish oil, o maaaring magrekomenda siya ng isang partikular na dosis kung mayroon kayong mataas na triglycerides. Ang mahalaga, ang desisyon ay dapat galing sa inyong doktor. Huwag po kayong matakot magtanong. Ipaliwanag ninyo ang inyong mga alalahanin at makinig sa kanilang payo. Tandaan, ang kanilang layunin ay tulungan kayo na manatiling malusog at ligtas. Ang pagpapabaya sa payo ng doktor, lalo na kapag umiinom na kayo ng maraming gamot, ay maaaring magdulot ng seryosong komplikasyon. Sa madaling salita, ang fish oil ay hindi po ang universal panacea o lunas sa lahat ng sakit, lalo na para sa mga senior na lampas na sa 70. Habang mahalaga ang omega-negatibo 3 fatty acids sa ating katawan, ang benepisyo ng fish oil supplements ay madalas na overrated at hindi kasing epektibo tulad ng inaakala, lalo na para sa mga wala namang partikular na kondisyon na nangangailangan nito. Sa katunayan, mayroon pa nga itong mga posibleng panganib, lalo na kung umiinom na kayo ng blood thinners o iba pang gamot. Ang tunay na sikreto sa malusog na puso at matalas na isip habang tayo ay nagkakaedad ay hindi nakasalalay sa isang suplemento, kundi sa isang komprehensibong diskarte sa kalusugan. Ito ay binubuo ng pagkain ng sapat na isda at iba pang pinagmumulan ng omega-3 mula sa pagkain, pagpili ng balansing dieta na mayaman sa gulay, prutas, at whole grains, regular na pag-ehersisyo, pamamahala sa stress, sapat na tulog, at ang pinakamahalaga sa lahat, ang regular na pakikipag-usap sa inyong doktor. Ang mga maliliit na hakbang na ito araw-araw ay malaki ang maitutulong sa inyong paglalakbay tungo sa kalusugan. Tandaan, ang kaalaman ay kapangyarihan. Gamitin po natin ang kaalamang ito upang makagawa ng mga desisyon na pinakamabuti para sa inyong sarili at upang mas mapangalagaan nyo ang inyong kalusugan para sa inyong pamilya. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, mangyaring i-like at i-share ito upang mas marami pa tayong matulungan. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa Maalam na Pagtanda, ito na po ang pagkakataon para sa marami pang payong pangkalusugan na iniaalay namin para sa inyo. Anong mga paksa sa kalusugan ang gusto ninyong talakayin natin sa susunod? Mayroon ba kayong mga katanungan tungkol sa mga supplements na ginagamit niyo? Ipaalam sa amin sa comment sa ibaba. Ang bawat komento ninyo ay mahalaga at nakakatulong sa aming channel. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Manatili po kayong ligtas, malusog, at laging maalam. Hanggang sa muli, mga karespe-respetong senior.